Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Dapat di sila onion skin dahil comment pa lang yan, ha? Sorry, ang taas ng numbers ng emoji, na laughing emoji, Miss Marlica. And the laughing emoji now is a symbol of the people's distrust or yung talagang hindi ka na lang siniseryoso sa sinasabi mo. True. Pagdating kay BBM, ang viewers, 200 plus. Diba? Tapos, pinagtatawanan na lang siya. Kawawa yung kaibigan mo, Ma'am Maharlika. Hindi ako nahawa sa kanya, Pam. Gusto ko na siyang matunaw sa Pilipinas. Wala ba nag-attempt na i-reconcile kayo? Ha? Ulit. I know in the past may mga nag-attempt na i-reconcile kayo, but now, everything happening, and we know how critical next year will be, wala bang nag-attempt na suyuin ka ulit? No. Yun lang yung like, siguro, I think sinabi ko sa vlog ko, like first quarter of this year, then that's it. Kasi nga, by December, sinumulan ako na areglohin, December pa lang of 2022. Then 2023. Pero 'di ba, ang tinanong nila ako kung ano yung hihilingin ko kung ano yung gusto ko. Alright, name it. You know? Ang sabi ko, umalis siya. Umalis siya dyan sa pwesto. Yun yung aking yun yung aking hiniling. So, no, irreconcilable. Yung middleman, yung nagpadating sa'yo ng mensahe, kaibigan mo? Isa kaibigan? Actually, parehong kaibigan. Pero pinadaan din sa kanya. Si Atty. Glenn Chong, tapos yung isang kaibigan, tapos actually tatlo yung personality, mga personalities na nagpaabot sa akin. Kaya nga sabi ko, December pa lang, ini-invite ako pabalik sa Pilipinas with the red carpet. Huwag muna, hintayin mo na lang si VP Sara na magpresidente. No, I mean, that was... Kami susundo sa'yo sa airport. Bongga na yun. That was December 2022. Kaya nga sabi ko, ano yun? Para gurgurin ako. After all, na magsalita ako sa kanilang, nag-expose ako ng kanilang mga corruption and lahat, smuggling and everything. Tapos babalik ko sa Pilipinas. Hello? Baka magurgur ako, no? Katulad nung PSG o kung sino pa yung mga nagurgur na hindi natin alam. So, never. Ito question, Miss Marling, pwede mong tinalikuran na lang lahat. Hindi ka na, yung natutulog ka ng payapa, hindi kayong gigising ng this oras kasi may update dito sa Pilipinas. Yeah, true. I know that you extend help financially pagdating sa, let's say, yung tubig, yung sa na lang. Yeah. Yung laban sa KOGC, we know na nagpapadala ka ng truck ng tubig, ng siopaw, ng kung anong burger. That's cost for you. Pwede mong talikuran, but why do you still do it? In papers, hindi ka naman na Pinay. That's true. Well, of course, dahil sa pagmamahal sa mga Pilipino at isa ako sa naging instrumento na naiupo natin itong mambubudol na to. So, para malang makabayad ako dun sa naging part ako ng pambubudol ni Bangag Jr. Kasi sabi ko nga, Pam, no, nung umuwi ako, nung nasama ako dun sa last April 7 ba yun, yung meeting di Avance, talagang binubulong sa akin ng mga tao na nandoon na gusto nilang
magkaroon ng work. Miss Maharlika, sana pag naging presidente na si BBM, makapagtrabaho na kami. Yung umiiyak sila, very emotional. So ako naman, binigyan ko sila ng parang reassurance. Yeah, sabi ko ganun. Basta ipupush natin na pag natalo na naman panalo si BBM, mabigyan kayo ng mga livelihood programs and everything, kung saan man kayo barangay. Kasi yun talaga yung gusto ko sanang i-push. Ngayon, kaya ako ginagawa ito dahil hindi ako papayag na matapos pa ni Bangag Jr. Yung pambubudol at pagnanakaw nila sa taong bayan. Tignan yung nangyayari dyan sa Pilipinas. Diba? Sobrang taas ng bilihin. Yung corruption, wala talagang, wala silang pakialam, Pam. Lalo na sa smuggling, kitang-kita lahat. Diba? 5,500 flood control. Lahat naman yan, alam na ng taong bayan. So, sabi ko, eto na lang yung pwede kong gawin na kung tutuusin, well, actually, hindi ako pwede manahimik pa na nag-e-enjoy sila sa pagnanakaw. So, I have to do something. Diba? Kailangan kong suportahan yung mga kababayan ko na nagsispeak up. Kasi, yung mga information na nakakarating sa akin, talagang nangyayari na ngayon. So, paano mo tatalikuran yung mga kababayan mo na naging part ng pangarap na magbangon muli, tapos iiwanan ko na lang sila? Dahil susuko na ako after all 4 cases na final nila sa akin here and in the Philippines. So, lalaban ako. Sabi ko, until the last drop of my blood, I will fight para magising yung taong bayan. Do you regret anything? Especially, you mentioned may 4 cases ka, and again, this is not free. Meron yan lawyer's fee, meron yan oras, meron yan psychological effects, sa'yo health effect and all. Do you regret anything na na-involve ka sa pamilyang to? Sometimes, pero sabi ko naman, may reason kung bakit nangyayari ito. And well, kasi hindi naman talaga nila ako okay. Sinuportahan ko sila dahil gusto ko sila suportahan, hindi dahil may nag-influensya sa akin. Alright, it's personal. Nagsisisi somehow siguro a little bit, pero sabi ko nga lahat ng nangyayaring ito, katulad sabi ni Sas, it's really dapat na mangyari para mas ma-open sa taong bayan. Na totoo nga yung sinabi nitong mga dilawan for 30-something years na ang Marcos, okay, ay magnanakaw talaga. Ang Marcos ay wala talagang compassion sa taong bayan. Ang Marcos ay diktador. Lahat ng ibinato sa kanila since 1986, that EDSA revolution ay totoo. Kaya sabi ko, kasi kung hindi nangyari to, Pam, hindi ko natin malalaman na ganito sila kademonyo eh. So baka ngayon nagmamarcos-marcos pa rin ako. 'Di ba? Pero kailangan mangyari para mas mag-open doon sa ating kababayan na itigil niyo na to. Yung pagiging pagsusuporta niyo sa Marcos na ito dahil hindi totoo yung sinasabi nila na ibabangon nila at tama yung mga super yellow, duper yellow na magnanakaw talaga. Yun lang. Yun ang yung nakikita ko dito. But sabi ko naman, we will win with all those 4 cases. 1 dismissed. Yung 3, I'm working it out na nandyan naman yan, sinasagot ko. So, we will fight. Kasi they have to pay sa taong bayan sa ginagawa nila. They have to pay. May takot ka sa sarili? Because let's say itong mga nagkaso, Ma'am Maharlika, hindi naman ang pera niyan sa bangko ay 50,000 pesos lang. And meron kang assassin scare and all. May takot ka sa sarili mo? Actually, wala. Physically, yung takot na baka maano ko yung assassin. Nag-iingat ako. Pero hindi ako natatakot sa kanila. Kasi I'm ready. Kung meron silang ganyan, di ba? Nag-prepare din ako at may tagubilin din ako. So, in terms of sa kaso, like sa finances, one day, people will, I cannot just disclose everything ng fight ko para hindi sila matuwa. Okay? Baka natutuwa sila ngayon, pero hayaan na lang nating
dumating na ma-dismiss yung 3 cases na yon. Then with that, I can speak more. Pero sa ngayon kasi hindi pa ako makapagsalita ng husto dahil ongoing pa yung cases. Pero kung sa takot na nagbago yung buhay ko after those mga threats at assassins, hindi. Ganito pa rin ako. Nakakapunta ako sa stores na gusto ko, nakakapagkape ako sa coffee shop na gusto ko. Pero syempre, nag-iingat ka lang. Hindi Your naman- kids, Mhm. what do they tell you? Say it again? Your kids, your Ah. family, immediate Yeah, yeah, family, what do they tell you? Well, actually, hindi sila involved sa cases ko eh. Sinasabi ko, hindi ko But naman they sila- know. They know. know. Aware sila na isa kang big political influencer? Yes, pero hindi nila nakikita yun. Sa totoo lang. Hindi nakikita ng mga anak. Alam nila na political influencer ako, pero wala sa kanila na yung nanay ko sikat sa Pilipinas or something. Walang ganun eh. Yung mga anak ko, sinasabi sa akin, ako lang yung nagkukwento na sa bahay na, ay, mga putang ina talaga to. Sabi ko na gano'n. Mga putang. Nagugulat na lang sila. Sabi- Nagmumura. Oo. Sabi ng bunso kong anak, Ma, sabi niya, dati sinuportahan mo sila araw-araw, ngayon minumura mo na sila. Eh bakit kasi ayaw mo pang tumigil? Yung bunso. Yung isa ko naman iba, opposite. Ma, labanan mo sila. Di ba sabi mo, until the last drop of your blood. Let's fight, mother. Ganon yung panganay. Kasi more on siya updated siya sa ginagawa ko. Yung isa kasi medyo bata. Pa-cute-cute lang yun. So, hindi niya masyado hindi niya alam kung ano talaga yung nito, yung punot dulo, lalim ng pinaglalaban ko. Yeah. Is it true or at least once and for all, masagot din, no? At maibalik din natin sa mga hindi pa nakarinig before. Did you ever ask for a position? Never. Lumalaban? Kaya ka Never. bitter. Never. Kasi nungalingan yun. Unang-una, hindi ako qualified. Di ba? Sabi mo nga kanina sa papers, hindi na ako Pinay. Paano ko ma-appoint pa? Did you Ayaw- ask for Hmm. a position sa embassy ng US? Never. Never. Kahit Mhm. anong position wala akong hiningi sa kanila. Kahit anong pabor. So, tayang puso ka rin. Ganun na nga. Actually, may mga lumapit sa akin. May mga hiningi pala akong pabor, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga taong lumalapit sa akin na, let's say, medical help. Usually, ganun eh. Wala namang sinagot, simula nang umupo sila. Wala talaga. Kaya, eto yung masamang loob ko na akala ko magiging instrument ako na makatulong ako dun sa mga taong nangihingi ng tulong. And also, yung number 1 talaga na nag-trigger sa akin kung bakit kailangan ko mag-speak up. Yung sinasabi ni Ngagba na magkaroon tayo ng clean and honest election kapag sila na. So without us knowing, part pala sila ng pandaraya based on that affidavit ni Attorney Glenn Chong. So, yun yung yung for sure, I don't know kung nandoon ka pa ba ng kailan ka ba umano sa kanila? 2016? Naging part ka ng team? 2016? Ng BBM team? Yes. No, 2021. 2021 lang. So like, yun ang, Presidential. president. So like ako, electoral protest pa lang, Andun ka di na. ba, kasama na kami. Kaya nga nakakagalit dahil nagrereklamo siya, nadinaya siya, tapos hindi pala alam ng taong bayan, sila ang nandaya. So yun yung isa talaga sa nag-trigger sa akin. At tanginang to, laban kami ng laban kay Lenny na mandaraya. Ikaw pala mandaraya ka rin. So yun, isa sa mga, bakit ako kailangan magsalita sa taong bayan na itong tarantadong to bangag or mambubudol. So, bakit hindi ka pa rin natututo at sumusuporta ka naman sa isang Marcoleta, sa isang Vic Rodriguez? How would you know this time na tumatayo ka at tumataya ka sa tamang tao? Not for anything set aside kung ano yung mga relasyon natin sa kanila ngayon. Kasi hindi mo nakitang maldita ang isang unang ginang, hindi mo nakita na weak ang isang Bongbong Marcos.
Pero bakit ngayon tumataya ka na naman for midterm election, kumukuha ka ba ng batong ipupukpok ulit sa sarili mo without knowing na ano ba, lolokohin ba ako ulit ng mga taong to? And let's say, yung mga sinasabi mong humingi ka ng mga tulong sa mga politikong nakaupo ngayon sa pwesto for medical assistance para sa ibang tao, pero hindi ka na pinalikan. This time around, how do you know na tama ang puso mo para kay Vic Rodriguez or para kay Marcoleta? Well, number one, pag in-interview ko sila, wala silang script. Si Marcos Jr. meron. You know? Yeah. Advanced questions ka rin? Wala, oo. Walang script talaga. So, if you compare kay Marcos Jr., nakaramdam na ako talaga during that time na parang hindi siya nagpapa-interview nang wala siya talagang script na sinusundan. I was doing it na okay kasi nga sabi na natin, blindfolded ako during that time dahil, I love yung Marcos Sr. dahil sa yung mga magandang nagawa nung time na I was batang-bata pa talaga ako noon. So, meron na akong feeling na bakit kailangan ni Bangag ng laging may script. Pumayag ako na, well, di ba ako papayag? Supporter niya ako. So, yung nasa mind ko during that time, okay, para mas mapolish yung sagot niya, para mas maganda yung dating sa taong bayan ng kanyang mga plataforma. Wala namang masama kung may script, Pam, actually. Walang problema yon as long as i-deliver mo yung nasa script. So, tumataya ako sa tanong mo kay Attorney Vic at kay Kong Marcoleta. Unang-una, maganda yung kanilang platform na nilalatag sa taong bayan. So, at nakikita ko yung sincerity nila. Ako personally, kasi kay Junior wala talaga ako nakitang sincerity noon eh. Kasi plastic talaga siya dahil ilang beses siya na-meet. Plastic talaga siya. Naramdaman ko na yun. Kaya lang, in denial ako eh. Dahil nga talagang loyalista kumbaga. Ito si Vic, si Marcoleta, I don't know them at saka hindi naman sila, si Kong Marcoleta, he's been there sa Congress medyo matagal. Pero si Attorney Vic, ito yung parang bagong-bago na hindi talaga siya politiko, pero ito yung mga program na gusto niyang gawin, bakit di ako susugal? Diba? Bakit ako madadala doon sa nangyari? Kung yun ang magiging base ko na, hindi na. Kasi lahat naman yan sila magnanakaw o lahat sila ganito, ganyan. So, hopeless ka na. Kumbaga, sinara mo na yung door. Kung sinara mo na yung door na lahat sila magnanakaw, what if? Kung ito palang, di ba? What if kung ito pala, itong mga taong ito ay gagawa ng tama? Di magsisisi din ako. Di ba? So, magsisisi ka pareho. So, tumaya ka na. Yun yung yeah. Now, because every one of us na nagsuporta sa BBM administration, we're all trying to do our best and to give our part in trying to, correct the mistake. Yes. Hindi naman natin alam na mistake and hindi tayo ang nagkamali. Yung tao, suportahan natin ng may mali. That's true. Hindi tayo. Yun nga sinasabi ko eh. Yung mga dati nga nagmumura sa akin at ngayon love na nila uli ako. Ako ba yung nagnakaw? Ako ba yung nag-smuggle? Diba? So, akala ko gagawa sila ng tama. So, kung I hope not. Nakikita ko naman kay Attorney Vic at kay Kong Marcoleta na they will do good for the country. Pero, let's just pray for the best para sa kanila. Pero sa akin lang, sumusuporta lang tayo dahil, nakikita natin yung magandang platform. Pero kung magnakaw sila, hindi na natin kasalanan yun, Pam. Sila yung mananagot sa taong bayan. Kaya nga meron tayong EDSA, EDSA Shrine na peaceful movement, Dahil nakita natin tong si Bangag na hindi niya tinupad yung mga pangako niya, kaya kailangan nating tapusin yung kanyang ginagawa. Dahil tayo din naman yung nagluklok, di taong bayan din ang tatapos sa kanya, right? Totoo. Nagbi-build up ang hope ng mga tao because of what is happening currently dahil may participation na yung mga tao. True. Yung dati, Miss Maharlika, yung ang hirap ba? Lalo nung nag-start kami, ang hirap din kasi parang bakit tayo papakinggan? Pangalawa,
paano natin ito lalabanan na iilan lang tayong nagsasalita? Actually, Lalo kayo na matagal na nagsimula, yung kaming kakastart lang, parang ang hirap-hirap din. So, kinausap ko nun sila Marlon, tapos eventually kami na lang ni Marlon, sabi ko, Marlon, meron tayong kwento na hindi mababali at mababago ng tao. Even myself, I have to explain to my mother, I have to explain to my siblings, Miss Maharlika, na worried for me. Ako lang ang nandito sa Maynila. Ako lang, on my own. And lahat sila talagang yung worry na natutulog ka pa ba? Nasa EDSA ka ba ngayon? Nasaan ka na? Ano nang nangyari kayo? Bakit wala kayong live ngayon? Nasaan ka? You know, yung fear na yun. Nag-message yung mga classmates namin and all, masamang tao daw yung mga binabang. You realize the fear na automatic, ang suspect nila ang gobyerno. true. Tapos isang individual ka lang. And I have to explain. Minsan nga, naiinis na ako sa pag-i-explain. Bakit kailangan mong gawin yan? Balikan mo lang na lang yung dati mong profession. Magaling ka naman, yada-yada. Pwedeng-pwede namin ginawa yun, Ma'am Arlica. Hindi namin ginawa. Ang hirap-hirap din sa mga sarili namin na parang, alam mo yun, pag sinabing, kayo yung mga road tag, kayo yung mga tsugi. Kayo yung tsugi team. Parang, ako pag sinasabihin akong, road tag ka, di ba? Proud ako. Pero naawa ako kay Attorney Vic Rodriguez kapag nagagamit yung road tag sa isang maling konteksto na para bang nakakadiring maging road tag. Never. Never, yeah. Nakakadiri ka kung nanatili ka sa administrasyon na to hanggang ngayon nandyan ka pa rin na walang ginagawa. Actually, nung lumabas kayo, natuwa ako. Kasi sabi ko, hindi na lang ako nagsasalita. Kasi sa totoo lang, di ba, nag-start talaga na ako talaga yung nagsalita against sa kanilang mga katiwalian. So, ang dami nandun na nagmura sa akin talaga na, ano nangyari kay Maharlika? Bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya nga nung lumabas kayo, natuwa ako. At least mayroon from that, you know, you guys are insider Nandoon kayo Tapos nag-speak up talaga kayo kasi kayo, may na-witness kayo. Alam nyo yung sistema sa loob. So, yan ang naging reklamo sa akin sa PCO. Nung mga organic team na kahit paano naging kaibigan ko naman. When I say organic team, yan yung grupo nung mag-asawa. Bakit kailangan magsalita pa ni Pam? Bakit kailangan inwet pa? Yun yung reklamo sa akin. Parang yun yung siste. Na parang sa akin naman, anong pakialam ninyo? True. 1 year akong nanahimik. After 1 year, magsasalita ako and meron ka pa rin sasabihin. Yung 1 year na nananahimik kami, wala nga kayong niha-niho. How are you na? Are you okay? San ka na ngayon? Do you need help or anything? Wala namang ganun Nung kami lumabas, bigla kayong, bakit nagsalita sila? Napaka-pathetic naman ng mga to, mga bitter, mga blah, blah, blah. Yeah. Actually, yung sister ko, nung 2022, nung simula ako nagsalita, pinigilan niya na ako na sabi niya, tigil mo na yan. Parang wala ka na, I mean, unang-una, sabi niya, mapapahama ka dyan. Tapos, kasi hindi naman talaga siya Marcos supporter. Sabi niya nga, kaya naman ako nag-Marcos dahil sa'yo, sabi ng sister ko. Tapos yan ang ginagawa nila sa'yo. Marami pa silang pwedeng gawin sa'yo. So, nag-isip-isip ako, sabi ko, no. Sabi ko, sister, I'm sorry. Kailangan ko labanan to mga tarantadong ito. Sabi ko, kailangan malaman ng taong bayan. Sabi nga ng ate ko, sabi niya, hindi mo kaya yan kasi, kapapanalo lang. Hindi maniniwala sa yung tao. Sabi ko, maniniwala sa akin ang tao. Hindi man ngayon, but sabi ko, one day they will realize na tama lahat ang sinasabi. And true enough. Hindi niya ako kayang pigilan. Ang sabi ko, sister, anyway, mamamatay naman tayong lahat. Kaya di mas maganda ng mamatay na lumalaban sa mga demonyong ito. Yun talaga. Nag-alala siya sa akin. Actually, sila nag-aalala sa akin. Pero ako, to be honest with you, hindi ako natatakot talaga. Hindi ko alam kung bakit ganito ako. Pero hindi ako natatakot sa kanila na, yun nga, yung may death threat ako. Handa naman ako lumaban sa kanila. Kahit physical, kung kinakailangan. Kailangan ko pagtanggol yung sarili ko. Lumalaban na ako legally. Kung dumating sa physical, I have to fight, di ba? Kailangan ko ipagtanggol yung sarili ko kapag inatake ka na. Anyway, nagpa-practice naman na ako ngayon.
Nagpa-practice na ako ngayon, Pam. Yeah. Alam mo, nung Miss Marlica, kasi di ba nag-start pa lang kami doon sa vlog. Meron kaming isang episode doon about, we were reacting to personalities na pinick up ng Rappler. That's also when you started recommending us. Yung channel namin. Yung pinick up ng Rappler na yon, Rappler is a very hostile page pagdating sa news. And sabi namin, nung unang lumabas yun, yung takot ko iba. Kasi meron akong quote card doon na solo ko. May quote card si Ina at si Marlon, naiisang quote card sila. Okay. So, syempre, yung ma-emphasize, yung solo mo. Kasi ikaw lang ang nagsabi nun eh. Yung dalawa hinati. Tama ba yung quote card? Tama naman. Naman. As in, kinote naman talaga na sabi ko parang si Lisa needs to be surrounded with people na may puso, blah, 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 para ma-execute kung ano yung dreams niya. Ganon. Tama naman yung quote card. Pero yung fear ko sa sarili ko, because yan yung mga classmates na hindi na nagpaparamdam, elementary classmates, high school classmates, friends from previous work, na ikaw ba to? Ikaw ba to? Anong ginagawa mo? Bakit mo kinakalaban ng unang ginang? Blah, blah, blah. So, hindi ako nag-explain doon. Kay Attorney Vic ako nagsumbong. Hindi niya kasi alam na nag-vlog kami. Oh. Hindi niya alam. Ang gusto lang namin, malibang. Kasi wala kaming ginagawa, Ma'am Harlika eh. Wala pa kaming ginagawa, hindi pa namin balak na bumalik sa kung saang profesyon. So, nung sinabi ko na, boss, na Rappler kami, sinend ko sa kanya. So, nung nagkita kami, sabi niya, ba't ka umiiyak? Natatakot ako. Ba't ka matatakot? Kasi po, ginanito. Tapos sabi niya, ano bang gusto mo? Bakit ka nag-vlog? Ba't ka nag-YouTube? Tapos ang sabi ko lang, ito, totoo, sincere sa gusto ko sabi ko, gusto ko po kasi ma-monetize. Talaga? Siyempre na wala ka ng trabaho. Wala akong trabaho eh. True. Passive income to. Alam nga naman, ubusin ko yung ipon ko. Correct. Wala akong ginagawa. Tapos sabi ko, gusto ko lang po naman ma-monetize. Sabi ko. Tapos sabi niya, di ba kapag na-monetize, mamamonetize ka lang kapag sikat ka na? Sabi niya ganyan. Opo, pag marami na yung followers. Ba't ka umiiyak? Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko, oo nga no, sabi nga sa kanya. Although siya, lambing, biro, yung kuya, na parang, wag ka masyadong praning, okay lang yan. So, hanggang sa naging, yung weekly namin, naging everyday na, yung dapat ine-edit, nagla-live na kami kasi nagkakaroon ng wala ng time and all. Nakakapagod nag-edit, Pam. Yes. Tapos yung yung halimbawang ilalive mo na lang kasi sariwa yung issue. Hindi pwedeng i-edit mo tapos 2 days ka nag-e-edit, di ba? Yes. Yung hanggang sa nagamay na rin namin, alam na rin namin paano. Congratulations. Yun nga, salamat ma'am, na para kang malaking kulto. Kasi yung isa nun, talaga, we were brought here by Maharlika, blah, 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 nirecommend ni Maharlika. Nagsabi nga, nag-follow daw siya because of me. But ako kasi napakaganda nga habang yung ating mga kababayan ay update sa EDSA. Ando doon pa rin sila at may mga pulis pa rin at patuloy yung kanilang backup. I don't know kung anong klaseng personalidad meron ako. Never ako umiyak sa laban na to, Pam. Never talaga or takot man lang. Ang lagi kong sinasabi sa loob ng bahay, alam mo, dinadaan ko lang sa joke, no? Yung mga anak ko natatawa na siya. Sabi ko, mga putang inang yan. Anak, pag nakita ko yan, gumaganon ako. Tapos natatawa sila. Sabi ng anak ko, really? Sabi niya, nakakaganyan ka pa talaga kahit may death threat ka, ha? Sabi ko, anak, sabi ko ng ganon. Sabi ko, dito pa lang sa kamao ko to, babagsak na sila. Yung ginaganon, wala talaga. Hindi ko, pero siguro dahil I was born a fighter. You know. But Fighter din naman ako, pero syempre dahil kami yung direct casualty physically. Physically fighter. I know you're a fighter. Yeah. Pero yeah. Oo, ako din yung takbuhan ng family kapag halimbawa may inaape. Yung, tita, si ganito, ganyan. Sabi ko, sige, kausap. Ako yung takbuhan and all. Pero yung hindi mo iniyak. Maldita ka. Sabihin ko sa'yo, maldita ka, kaya gusto kita.
I am maldita and I am not shy to say Ayan that ang I update. am maldita. Ayan, ayan. So, ayan pa ang Yan ang kasalukuyan daw ngayon. Live yan. Kay This Is Now. Ayan. ano na, nagsisinda na sila ng mga kandila, tama ba? I think, yeah, parang candlelight sila. Yeah. Sige lang, dyan lang sila. Okay, yeah, tuloy mo lang. Where was I? Ayun, hindi ako, I think I am the person you can call na maldita with a heart. Masyadong No, pinanood kita. Sabi ko, gusto ko tong babaeng ito. Sabi ko, matapang din. Sabi ko, matapang maldita. Sabi ko, ma-share nga. Sabi ko. Miss Maharlika, ito nga, kinagulat din naman ni Attorney Victor nung unang-unang live namin sa kanya. Kasi ayaw namin siyang isampa kasi nahihiya kami. Magaling Yes. Parang tapos kami